Grabe, ang ganda ng itsura pero patatas lang pala. Huwag niyong skip itong video dahil mamaya ituturo ko kung paano maging ganito ang itsura ng patatas nyo. At ang kagandahan dito, 6 na ingredients lang ang magagamit mo. Tapos, sobrang lutong pa nito, kaya ipaparinig ko muna sa inyo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap. Tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 2 pirasong patatas, 1/2 cup rice flour, 2 kutsarang cheese powder, kalahating kutsaritang paminta, kalahating kutsaritang asin, at mantika sa pagpirito. Balatan muna natin yung patatas. Grabe, ang mahal ng patatas ngayon. Buti pa ang patatas, nagmamahal. Pero ang love life mo, ang tumal. Hiwain muna natin para madaling lumambot kapag inilaga na natin to. Grabe, napakatalim talaga nitong kutsilyong gamit ko. Nasa TikTok ko lang po ito kung o-order din kayo. Next, gagamitin ko yung aking non-stick kaserola. Magpakulo tayo ng tubig. Bale, ilalaga lang natin yung patatas ng ilang minuto. Kailangan kasi mapalambot natin to. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para palamigin. Guys, pasensya na kayo sa boses ko kasi masama ang pakiramdam ko. Pero dahil mahal ko kayo, kailangan ko matapos itong video. Next, sa mixing bowl natin dudurugin. Marami ang magagawa mo sa recipe na to, kaya mag-i-enjoy ka sa pagkain nito. Very satisfying ang pagdudurog nito. Basta isipin mo, ito yung chismosang kapitbahay mo. Next, gagamit ako dito ng strainer para pinong-pino yung patatas ko. Kasi kapag may buo-buo ito, babara lang siya sa piping bag mo. So, kayurin lang natin. Then, maglagay tayo ng kalahating kutsaritang paminta, kalahating kutsaritang asin, at 1/2 cup of rice flour. Haluin lang natin itong mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Tapos magbuhos tayo ng konting tubig dito. Kailangan kasi medyo malagkit yung mixture nyo para hindi maputol kapag binilog natin to. Ilagay na natin sa piping bag. Pwede din naman plastic ng yelo kung wala kayo nito. Heto yung kalahati ng mixture ko. Guys, pinaka-critical ang part na to. Kailangan tuloy-tuloy ang pagpiga nyo dito para hindi maputol yung mixture nyo. Then, yung kabilang side naman. Kung mapapansin nyo, parang manipis itong patatas ko. Pero aalsa din yan habang pinipirito. Next, kailangan natin makabuo ng parang pa-diamond na hugis dito. Basta kung saan nag-cross yung patatas nyo, kailangan medyo diinan nyo para mag-lock ito. Pinatong ko lang to sa baking paper para hindi dumikit yung patatas ko. Sa una, malambot pa ito. Pero titigas din yan after mapirito. So, ilak lang natin yung dulo. Then, ikorte natin ng pabilog ito. Pwede naman tuwid na lang kung gusto nyo. Pero mas nagagandahan kasi ako kapag pabilog ang hugis nito. Heto na yung sample na nagawa ko. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung mga patatas into medium heat hanggang sa lumutong ito. Kapag malambot ang patatas nyo, gumamit kayo ng sensi sa paglalagay nyo dito. Tingnan nyo naman guys, umaalsa talaga siya. Baligtarin natin, paring kabilang side maluto din. Grabe, ang ganda ng itsura oh. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Next, budburan natin ng cheese powder. Pwede kayong gumamit ng ketchup or cheese sauce dito. Pero para mas makatipid, cheese powder na lang ang nilagay ko. Heto na ang ating potato string. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung magkano nyo nabili ang mga ingredients nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.